Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is culture of love, and our scripture for today is Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. So, sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7, nag-utos ang Panginoon na kailangan mahalin natin, i-honor natin ang Panginoon with all our hearts. Itanim natin yung mga salita ng Diyos sa ating pamilya, ipagmalaki natin siya. Talk to Him when we sit at home or when we walk along the road. Kumbaga, wag natin ikahiya ang Panginoon. Hanggat maaari, maging proud tayo kung gaano siya naging mabuti sa atin. So, our first teaching is God's greatest commandment is our greatest commitment. So, ang unang-unang katuruan ng Diyos o ang pinakamahalagang katuruan ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo, or ito yung parang commitment natin, yung pagpa-faith natin kung paano ba natin maipapakita sa buong mundo or sa lahat na nagtitiwala tayo sa Panginoon and all. So, second teaching is God wants us to build a God-loving family culture. So, tayo is gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng God-loving family culture. Ibig sabihin, tayong mga pamilya or ang buong pamilya natin ay nagpupuri sa Panginoon, nagmamahal at nagsiserve sa Panginoon. So, that is God wants us to do. Ang ipalaganap ang salita niya, especially sa ating mga pamilya. Kasi nga, wala tayong ibang pagbabahagian na malapit sa puso natin kundi ang pamilya natin. Kasi minsan, kung sino pa yung pamilya natin, doon pa tayo nahihiyang i-share yung gospel, di ba? Ayaw naman natin na tayo lang yung magkakaroon ng salvation or tayo lang yung maliligtas. So, kailangan i-build natin yung spiritual growth natin kasama ang pamilya natin para nang sa gayon is when Jesus came back to earth and kunin yung mga taong nag-aantay sa kanya is sama-sama tayong magpapamilya, sama-sama kayong magpapamilya at walang may iwan. And last but not the least is God-loving culture is our best family legacy. So, ibig sabihin, pag sinabi kasi nating legacy, ito yung matatandaan sa'yo ng tao kapag pumanaw ka na. And we want to become spiritual when it comes to legacy, na kung saan kahit pumanaw ka na or mawala ka na, kapag naalala ka ng mga family mo or mga taong nakapaligid sa'yo, maaalala nila na ikaw yung nagpakilala sa kanila sa Panginoon, ikaw yung naglapit sa kanila sa Panginoon, and dahil sa'yo, mas naging strong yung relationship nila sa Panginoon at mas gumanda yung buhay nila kasi ikaw yung tao na naglapit sa kanila sa Panginoon. Kumbaga, ginawa kang instrumento ng Panginoon upang mas maging maayos yung relationship, mas maayos yung pamumuhay nila nang ayon sa kalooban ng Panginoon. And yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.